comments will appear here. Galatia, Kapitulo 4. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagaman siya'y Panginoon ng lahat. Datapwat nasa ilalim ng mga tagapagampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo nang tayo mga bata pa, tayo nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay isinugo ng Ama ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang kanyang mga matubos ang nasa ilalim ng kautusan, upang ating matanggap ang pagkukupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay isinugo ng Ama ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya nga, hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Ama. Datapwat kayo ng panahong yaon sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos. Kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Ano't muling nagbabalik kayo doon sa mahihina at mga walang bisang pasimulang aral, na sa gayo'y minanasan ninyong magbalik sa pagkaalipin. Ipinangingilin ninyo ang mga araw at ang mga buwan, ang mga panahon at taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo, baka sa anumang paraan. Ako'y nagpagal sa inyo ng walang kabuluhan. Kaya nga, pinamamalik ko sa inyo mga kapatid, na magsitulad kayo sa akin, sapagkat ako'y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa akin na anumang kasamaan. Datapwat nalalaman ninyo na nang dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko na sa inyong ebanghelyo ng pasimula. At yaong sa inyo isang tukso sa aking laman, ay hindi ninyo inalipusta ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad ni Kristo Jesus. Saan nga naroon ang inyong kapalaran? Sapagkat pinatutunayan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyo sanang dinukit ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo dahil sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapwat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon, at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Datapwat ibig ko sanang makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig. Slow connection. Sapagkat ako'y totoong nag-aalinlangan sa inyo. Sabihin ninyo sa akin, kayo mga nagnanasang mapasailalim ng kautusan,
Di ba ninyo naririnig ang kautusan? Na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak. Ang isa ay sa aliping babae at ang isa ay sa babaeng malaya. Gayon may ang anak sa aliping babae ay pinanganak ayon sa laman. Tatapot ang anak sa babaeng malaya ay ayon sa pangako. Ang mga bagay na ito ay may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito ay 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito si Agar. Ang Agar ng ito ay ang bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin, nakasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin, gaya ng nasusulat. Magsaya ka o baog na hindi nanganganak. Magbiglang umawit at umiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa, at tayo mga kapatid tulad ni Isaac ay mga anak sa pangako. Tatapot kung paano ang ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayon may ano ang sinasabi ng kasulatan, palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng aliping babae nakasama ng anak ng babaeng malaya. At tayo mga kapatid ay hindi anak ng aliping babae, kundi ng babaeng malaya.